Ang kwento ay itinakda sa hindi gaanong kalayuan sa Miami, Florida, kung saan ang mga sakuna na epekto ng pagbabago ng klima ay nagdudulot ng malawakang pagbaha at nakakapasong temperatura. Ang lungsod ay naging anino ng kanyang dating sarili, kung saan marami sa mga residente nito ang napilitang magsagawa ng kanilang mga negosyo at iba pang mga aktibidad sa gabi dahil sa hindi matiis na init. Laganap ang kahirapan, at ang ilan sa mga naninirahan ay napilitang manirahan sa mga pansamantalang squatter o maging sa mga bangka. Sa madilim at nakapanlulumong kapaligiran na ito, ang mga tao ay desperadong pinanghahawakan ang mga alaala ng mas maligayang panahon. Sina Nick at Emily, parehong dating sundalo, ay nag-set up ng isang natatanging negosyo na tinatawag na reminiscence tank. Ang serbisyong ito ay nagbibigay daan sa mga tao na ibalik ang kanilang mga pinakamasayang alaala gamit ang kombinasyon ng mga gamot na pampakalma at makabagong teknolohiya. Maaari ring mailarawan ni Nick at ibahagi ang kanilang mga alaala sa isang holographic image na ginagawang mas makatotohanan ang karanasan. Lumipat ang eksena sa kakilala ni Nick mula sa hukbong sandatahan, si Hank, na gumagamit ng serbisyo ng reminiscence. Ibinalik siya ni Nick sa isang magandang araw 13 taon na ang nakalilipas nang nakikipaglaro siya sa kanyang pinakamamahal na alagang aso. Habang binubuhay ni Hank ang natatanging alaala na ito, inilalarawan ni Nick ang pakiramdam ng reminiscence bilang isang makapangyarihang gamot na nagbibigay daan sa mga tao na makipag-ugnayan muli sa kanilang mga mahal sa buhay at sariwain ang pinakamahalagang sandali ng kanilang buhay. Gayunpaman, nagbabala rin si Nick na ang labis na pagbibigay ng oras sa mga alaalang ito ay maaaring humantong sa isang mapanganib na pagka-addict, natatrap ang mga tao sa kanilang nakaraan at nakakalimutan ang kasalukuyan. Sa wakas, ibinunyag ni Nick na ang bawat memorya na nararanasan ng mga kliyente sa pamamagitan ng reminiscence tank ay nakaimbak sa maliliit na flash drive na higit na nagbibigay diin sa mga potensyal na panganib na nauugnay sa serbisyong ito. Maya-maya sa gabi, nang isasara na ni Nick at Emily ang kanilang negosyo para sa araw na iyon, isang walk-in na customer na nagngangalang May ang humingi ng tulong sa paghahanap sa kanyang nawawalang mga susi. Sa sandaling makita ni Nick si May, agad itong naakit sa kanya at sa kabila ng pagsasabi ni Emily na huli na ang lahat, nagpasya siyang tumulong. Walang pag-aaksaya ng oras, nilagyan niya siya ng makina at ibinaon siya sa alaala ng kanyang ginawa sa umagang iyon. Habang pinoproseso ni May ang kanyang memorya, pinagmamasdan ito ni Nick at nakita ang mga detalyadong bagay sa kanyang silid. Sinabi sa kanya ni Emily na inilagay ni May ang mga susi sa kanyang bag at nahulog ito sa dressing room. Sa kabila nito, nagpatuloy si Nick sa alaala at nalaman na si May ay isang nightclub singer. Pagkatapos ng session, umalis si May ngunit hindi sinasadyang naiwan ang kanyang hikaw. Kinabukasan, binisita ni Nick ang parehong nightclub mula sa alaala ni May na ang tanging layunin ay ibalik ang kanyang mga hikaw. Nang matapos na si May sa kanyang performance, nilapitan siya nito at nagkwentuhan ang dalawa. Nang ibinalik niya ang kanyang mga hikaw, sa isang iglap, hiniling sa kanya ni May na ihatid siya sa kanyang apartment. Si Nick, na sa kanyang punto ay nabigla sa kanyang kagandahan, ay sumang-ayon ng hindi pinag-iisipan ang kanyang gagawin. Sa pagdating ng dalawa sa bahay, sila ay gumawa ng matamis na pag-iibigan. Pagkatapos ng kanilang masayang pagtatagpo, sina Nick at May ay nagkaroon ng heart-to-heart na pag-uusap sa rooftop. Tinanong ni May kung bakit hindi ginagamit ni Nick ang memory tank ng mas madalas, kung saan ipinaliwanag ng huli na mas maganda ang mga alaala sa maliliit na tikim. Lumalabas na misteryosong nawala si May ilang buwan na ang nakalipas at ngayon, sinusubukan ni Nick na alamin ang kanyang kinaroroonan sa pamamagitan ng paulit-ulit na paggamit ng reminiscence tank. Madalas siyang bumisita sa club kung saan siya nagtatrabaho noon at humihingi ng mga pahiwatig sa kanyang mga kaibigan, ngunit walang resulta. Nang walang gumana, uminom si Nick ng pampakalma at bumalik sa mga alaala niya kay May. Isang beses, nagising siya sa isang malakas na kalabog sa kanyang pintuan. Nabigo sa kanyang kalahating tulog, galit na sinigawan ni Nick ang nasa kabilang side bago lumabas para harapin sila. Ngunit nang buksan niya ang pinto, wala siyang nakitang tao doon, isang pares ng hikaw lamang ang nakalatag sa lupa. Napagtanto ni Nick na ang mga hikaw ay pag-aari ng kanyang dating kasintahan na si May at sinabi ito kay Emily. Gayunpaman, binaliwala niya ito, sinasabi na ang mga hikaw ay maaaring naiwan ng ibang tao doon. Nang maglaon, bumisita ang dalawa sa istasyon ng pulisya upang kunin ang mga alaala mula sa isang naghihingalong kriminal na nagngangalang Miles. Nagpupumilit si Nick na makakuha ng anumang kapaki-pakinabang na impormasyon hanggang sa baguhin niya ang kanyang diskarte at matuklasan ang isang pag-uusap sa pagitan ng amo ni Miles na si St. Joe
at isang tiwaling pulis na nagngangalang Cyrus Booth. Nasa isang nightclub sila at ang nakapagtataka, nandoon din si May na kumakanta. Mukhang may hindi tama sa kanya. Habang tumatagal ang memorya, nalaman ni Nick na nagnakaw si May ng isang bag ng narcotics mula kay St. Joe at tumakas. Nang sumunod na araw, naglakbay si Nick sa New Orleans at nakapasok sa club ni St. Joe gamit ang isang peking pangalan. Sa kasamaang palad, natuklasan ni Joe ang kanyang mga kasinungalingan at inutusan ang kanyang mga tauhan na bugbugin siya. Nang sa wakas ay aminin ni Nick na narito siya para hanapin si May, ibinunyag ni Joe na hindi na niya ito nakita mula nang magnakaw ito sa kanya. Pagkatapos ay inutusan niya ang kanyang mga alapores na lunurin si Nick. Ang mga bagay ay mukhang nakakalungkot para sa ating pangunahing tauhan, ngunit sa sandaling iyon, dumating si Emily mula sa kung saan at nagsimulang makipaglaban sa mga lalaki. Sa kabila ng pagiging outnumbered, tinapos niya ang bawat isa sa mga ito gamit ang kanyang mahuhusay na pagbaril at nailigtas ang araw. Pagkarating nila sa Miami, sinabi ni Nick na kakaiba ang buong sitwasyon. Naniniwala siyang pinaglalaroan lang siya ni May at tiyak na may ninakaw ito sa kanila. Iniisip ni Emily na paranoid siya, ngunit ipinaalala ni Nick sa kanya ang huling pagkikita nila ni May. Pagkatapos ay hiniling niya sa kanya na pumasok sa reminiscence tank upang imbestigahan pa ang bagay na ito. Sa alaala, ipinakita sa atin na bago mawala si May, binisita niya si Emily, may hawak na bote ng alak. Ang dalawa ay nag-uusap tungkol sa mga bagay, kabilang ang kanilang mga relasyon at pamilya. Inamin din ni May na siya ay isang hardcore narcotic addict. Nang maglaon, nang pumunta si Emily sa banyo, palihim na pumasok si May sa memory vault at nagnakaw ng memory chip. Sa kasalukuyan, sa sandaling lumabas si Emily sa tangke, sinubukan niyang ipagtanggol ang sarili sa pamamagitan ng pagtatago sa pagkalulong sa droga ni May. Gayunpaman, hindi ito gaanong binibigyang pansin ni Nick at nagmamadaling pumunta sa memory vault. Matapos ang ilang sandaling paghahanap, nalaman niyang nawawala ang memory chip ng isang dalagang si Elsa Karen. Lumalabas na si Elsa ay isang regular na kliyente na nawala din ilang linggo na ang nakalilipas. Kinabukasan, pumunta si Nick sa isang floating market, hinahanap si Elsa, ngunit nalaman niyang patay na siya. Isa pa, ang kanyang anak na si Freddy ay kanidnap ng isang babaeng mapula ang buhok, tugma sa hitsura ni May. Nagulat si Nick sa paghahayag at nagsimula siyang magtaka kung si May ay isang kriminal. Sa kabila nito, patuloy pa rin siya sa paghahanap sa kanya, hanggang sa ma-corner siya ng isang lalaki sa loob ng isang abandonadong bahay at binugbog siya. Nagbanta siyang papatayin si Nick sa susunod kung hindi niya kakalimutan si May. Pagkatapos ng pag-atake, bumalik si Nick sa kanyang opisina at agad na binalikan ang kanyang memorya upang maghanap ng mga pahiwatig. Sa mas malapit na pagsisiyasat, natuklasan niya na ang umatake ay ang parehong tiwaling pulis na si Cyrus na nagtatrabaho para kay St. Joe. Upang malaman ang higit pa tungkol sa kanya, sumugod sina Nick at Emily sa istasyon ng pulisya, ngunit sila ay pinigilan ng isang malaking pulutong na nagtitipon sa labas. Kamakailan lamang ay namatay ang pinakamayamang negosyante sa bayan na si Sylvan. Sa kasalukuyan, ang kanyang biyudang asawa na si Tamara at ang kanilang anak na si Sebastian ay ini-escort palabas. Sa sandaling makita ni Nick si Tamara, nakilala niya siya bilang isang dating kliyente ng reminiscence tank. Kaya naman, nagmamadali siyang pumunta sa kanyang opisina at sinimulang panoorin ang kanyang memorya, kung saan nakita siyang sumasayaw kasama ang kanyang asawa na si Sylvan. Kasunod nito, pinanood din niya ang alaala ni Elsa na nag-e-enjoy sa kanyang oras kasama ang kanyang mayaman na kasintahan. Nang ikumpara ni Nick ang dalawang clip, nakita niya ang pagkakatulad sa boses ng lalaki na nagpapatunay na si Elsa ay may relasyon sa walang iba kundi si Sylvan. Isa pa, ipinanganak si Freddy dahil sa kanilang nakatagong relasyon. Matapos pagsamahin ang mga detalye, nalaman ni Nick na ang isa pang anak ni Sylvan, na si Sebastian, ay inupahan si Cyrus para patayin si Elsa at ang kanyang anak. Ang pangunahing motibo ay gusto niyang maging nag-iisang tagapagmana ng kayamanan ng kanyang ama. Matapos malaman ang lahat ng ito, nagpasya si Nick na malaman ang lahat, kaya umalis siya sa kanyang opisina na may dalang baril. Sa sumunod na eksena, isang galit na Nick ang dumating sa tirahan ni Tamara. Nakatira siya sa pinakamayamang bahagi ng Miami, kung saan umiiral pa rin ang karangyaan. Nakapagtataka, napagkamalan si Nick na isang dancer na tinawag para mag-show. Hindi siya tumanggi, dahil ito na ang pinakamagandang pagkakataon niya para makahanap ng mga sagot. Hindi nagtagal, nakilala niya si Tamara at galit na nagtanong sa kanya tungkol kina May at Elsa.
Si Tamara, na nawalan ng memorya dahil sa depresyon, ay nagpahayag na sina May at Cyrus ay nagtutulungan sa isang bagay. Mukhang aware din siya na may relasyon ang asawa niya kay Elsa. Nakalulungkot, bago makapagbigay si Tamara ng karagdagang impormasyon, dumating doon si Sebastian at tumawag ng gwardya. Iniisip na ginugulo ni Nick ang kanyang ina. Sa kalaunan ay pinaalis siya ng mga gwardya, ngunit tinulungan din nila siya sa pamamagitan ng paglalahad sa kinaroroonan ni Cyrus. Lumalabas na maging sila ay sawang-sawa na sa tiwaling pulis at gusto siyang patayin. Pagkatapos, pumunta si Nick sa nasabing lugar at napansin ang isang babaeng katulad ni May. Tuwang-tuwa siyang sinundan siya, ngunit nahanap niya si Cyrus, naghihintay sa kanya. Sumisipol siya ng isang tugtugin na nagpapaalala kay Nick sa unang pagkikita nila ni May. Pagkatapos ay ibinunyag ni Cyrus na ang pagkikita at pakikipag-ugnayan ni May sa kanya ay planado. Ang tanging gawain niya ay manipulahin si Nick, gamitin ang reminiscence tank, at nakawin ang chip ni Elsa na naglalaman ng mga alaala na ginawa niya ito kasama si Sylvan. Pagkasabi nito, tumakas si Cyrus mula sa malapit na bintana at sinundan din siya ni Nick. Doon, nagkagulo ang dalawa na pabalik-balik saglit. Naglaban sila sa nakapapasong araw at sa ilalim din ng tubig. Sa huli, ang ating matapang na bida ang lumabas na matagumpay. Pagkatapos ay pinatulog niya si Cyrus, dinala siya sa kanyang opisina at inilagay siya sa reminiscence tank. Ang mga alaala ng tiwaling pulis ay nagpapakita na ang relasyon ni May kay Nick ay binubuo sa isang kasinungalingan. Nagtrabaho siya para kay Cyrus at nagkunwaring interesado kay Nick para magsagawa ng plano. Nakipagkita pa siya sa karamihan sa kanyang mga kaibigan upang malaman ang higit pa tungkol sa kanya at makuha ang kanyang tiwala. Nabigla si Nick sa natuklasan. Dahil sa lahat ng mga buwang ito, pinaniniwalaan niya ito bilang kanyang soulmate. Gayunpaman, sa ibang alaala, ipinakita na si Cyrus ang pumatay kay Elsa. Nasaksihan ni May ang lahat ng ito, kaya agad siyang tumakas sa hindi malamang lugar kasama si Freddy. Nang magtanong si Nick tungkol sa huling pagkikita nila ni May, naalala ni Cyrus ang kanyang alaala at ipinakita na nakilala niya ito sa labas ng opisina ni Nick nang kumatok siya sa pinto. Kinaladkad siya nito palayo doon. At dito na nilaglag ni May ang isa niyang hikaw. Galit na tinanong ni Nick kung ano ang ginawa niya sa kanya at naalala ni Cyrus kung paano niya sinalakay ang babae. Pinilit din niya itong ibunyag ang lokasyon ni Freddy sa pamamagitan ng labis na pagbibigay sa kanya ng narcotics. Nakakagulat, si May ay nagpakita sa hologram at nakipag-usap kay Nick sa pamamagitan ng mga alaala ni Cyrus. Ipinahayag niya ang kanyang pagmamahal sa kanya habang ipinapahiwatig din kung saan nagtatago si Freddy. Alam niyang huhulihin ni Nick si Cyrus, kaya naman nag-iwan siya ng lihim na mensahe para sa kanya. Sa kasamaang palad, sa huling alaala, nalaman ni Nick na nagpakamatay si May dahil sa labis na pressure para sa kanya. Dahil sa kanyang pagkamatay, nagpa siya si Nick na maghiganti. Inutusan niya si Cyrus na alalahanin ang kanyang pinakamasamang sandali at pinilit siyang muling buhayin ito. Makikita sa alaala ang mukha ni Cyrus na sinunog ng mga tauhan ni St. Joe bilang parusa sa pagnanakaw ng kita. Gayunpaman, kahit na ito ay hindi sapat para kay Nick, pinataas niya ang boltahe ng nakakatakot na memorya ni Nick at hinayaan siyang mamatay sa tangke ng tubig. Kasunod nito, dumiretso si Nick sa tirahan ni Sylvan at hinarap si Sebastian sa pagpatay kay Elsa alang-alang sa yaman ng kanyang ama. Ibinunyag din niya na alam niya ang tungkol sa relasyon ng kanyang ama kay Elsa. Galit at nabigla, sinubukan ni Sebastian na barilin si Nick ngunit sa kabila ng kanyang pinakamahusay na pagsisikap, hindi niya ito magawa. Sa huli, ibinaling niya ang baril sa kanyang sarili at naghanda upang magpakamatay. Gayunpaman, bago maging madugo ang mga bagay, dumating ang kanyang ina sa tamang oras at pinatahimik siya. Nang malutas ang sitwasyon, pinuntahan ni Nick si Emily at inamin ang kanyang mga krimen, ikinwento ang buong kwento ni May, Cyrus, at ang kanilang palpak na panlilinlang. Sinabi niya na maikli ang buhay, kaya't dapat na bumalik si Emily sa kanyang pamilya at manirahan sa kanila. Sa kanyang mga huling sandali, pumasok si Nick sa tangke ng reminiscence, ikinonekta ang kanyang sarili sa mga wire, at naghanda upang simulan ang proseso ng paggunita sa kanya. Hindi nagtagal, nakita nating binalikan niya ang mga alaala nila ni May, kung saan ipinagtapat ng dalawa ang kanilang pagmamahal sa isa't isa, bago pumanaw ng mapayapa. Makalipas ang ilang taon, binisita ni Emily si Nick sa tangke ng reminiscence, kasama ang kanyang anak na babae at nag-iwan ng mga bulaklak para sa kanya. Ang pelikula ay nagtatapos sa mensahe na habang ang pamumuhay sa nakaraan ay maaaring mapanganib,
Ang pagbabalik tanaw sa mga alaala ng pinakamagagandang panahon ay maaaring maging isang paraan upang makahanap ng kapayapaan sa kasalukuyan. Dito na nagtatapos ang kwento. Sana ay nagustuhan nyo. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe. Pindutin na rin ang notification bell at like button upang matulungan ang channel, and leave a comment down below. And as always, thank you for watching.